Hello guys, kamusta po kayo? Ngayon po is nandito tayo sa bahay ni ate at dito tayo mag-i-intro. Ngayon, ang gagawin po natin is magtutur tayo ulit dito sa bahay. So, i-share ko sa inyo yung pinapagawa kong cabinet ngayon para doon sa kwarto. Plus yung binili natin sofa kasi dumating na po. Tapos guys, meron kami project sa Camellia, Pampanga. So, pupunta ka doon to check my installer, ganyan. Tapos guys, is meron pa kami mga natapos na project po dito sa Pampanga. I-share ko na rin po yan sa vlog para makakuha po kayo ng idea. So ngayon tara guys, punta muna tayo dun sa paggawaan ng cabinet ni Bayaw. Check natin yung pinapagawa ko po doon. So guys, tara punta tayo dun sa paggawaan ni Bayaw. So narinig ko na yung rakistang music. Mukhang medyo maingay dun sa paggawaan nila. May mga tuta pala dito. So guys, ito yung fabrication area ni Bayaw yan. Gumagawa sila ng mga window grills, anything cabinet. So yung ating pinapagawang cabinet is laminated board. Meron tayong plyboard na gagamitin sa marine plywood. Ayan, so combination yung pinapagawa ko ngayon. Yung body is laminated plyboard, tapos yung cover is marine plywood na laminated gray. Ayan. So abangan nyo guys yung kakalabasan ng ating pinapagawang modular cabinet dito or wardrobe cabinet. Plano ko po sana nung una is marine plyboard lang po ang gagamitin. Kaya lang nung pinakita po sa akin ni Bayaw yung costing po ng laminated board plus nung marine plyboard, onti lang din po yung diferensya. Alam naman po natin mas maganda po talaga sa mga wardrobe cabinets is modular. Kaya ayan po, nag-go na po ako sa modular cabinet. Share ko lang sa inyo yung mga lovebirds niya dati. Ayan, nag-iba na rin setup dito. So meron siya ditong African parrot po yata to. Ayan. Color gray sila. Tapos guys, meron din siya ditong mga lovebirds pa. Wala tayo sa mga lovebirds niya. Mahilig talaga sila sa hayop eh. Even sa bahay, meron silang guys. Meron silang mga isda. Yan, yung mga lovebirds niya. Ang dami. Dito na tayo sa dulo guys. Yan lang, ang dami. So ngayon guys, is aalis na muna tayo. Punta tayo ng Camellia, Pampanga. At check po natin yung tao natin doon. So habang nag-drive po ako, panoorin nyo muna po yung natapos naming project sa Pampanga po again. Guys, ito yung bahay ng ating subscribers. So, nagpagawa sila sa atin ng cortina. Then, mini tour tayo, no? So, ito po yung itsura ng garahe nila. Napaka-modern po ng details. Ayan. Tapos, ito na po yung ceiling. Then, yung gate po nila dito is nafo-fold po siya. Then, meron itong non-skid tiles. Tapos, pininturahan po ng gray. Ayan. Para naman po dito sa service gate is naka-canopy po ito. Then yung fence po nila, napansin ko, naka-tiles po siya. 60 by 60 cm po ginamit dito. Tapos nag-cut lang sila para magkaroon po ng illusion. Then dito sa service gate, sa tabi po, meron dito naka-mesh wire na parang ginawang box. Tapos nilagyan po ng mga pebble stones. Ang galing, no? Ang ganda ng idea. So guys, ito yung pinaka-front ulit ng bahay. So mala hotel po yung datingan ng house po ni client. Ayan. Saka ang ganda, no? Napaka-modern. By the way guys, pagpasok po sa loob, ito po yung kanilang terrace. Tapos meron silang mini garden po dito. Na meron na ring African talisay yan. So viewers natin si client, kaya yung African talisay is hindi na wala. Saka pang alta-alta kasi guys pag may mga ganyang halaman. Diba? Tapos dito naman po sa pinaka door nila, main door, ang ganda po ng details. O, tingnan nyo. Ang ganda ng pintuan nila. Tapos meron po itong huge po na door handle plus smart lock. Pagpasok po sa loob, ito po yung back view ng pintuan. Para po sa mga bintana, gusto po ni client nakakortina po lahat yan. Kaya kahit maliit po, curtains po ang ating kinabit. Tapos ito po yung wide view po ng kanilang receiving area. So mala hotel po talaga. Then dito po, yung tiles na ginamit is 60 by 120 po na semi-gloss. Ayan. Tapos marble look po yung
details niya. Sa ibang area naman po tayo, bali share ko lang po dito mga ka-viewers, yung split type aircon po nila is nandito po sa taas ng cabinet, tapos naglagay sila ng cover na modular. So ang galing guys, no, hindi halata yung aircon. By the way, naglagay po tayo ng cortina dito sa kanilang dining area. Wall to wall po ang finish ng curtains natin dito. Ito po yung top view po ng kanilang dining area, living area, saka po main kitchen. So open concept po itong baba. Then next po natin yung bedroom number 1 naman po nila. Kung papansinin niyo po yung mga bintana is clear po yung glass. Kaya kailangan po yung kurtinang ikakabit. Meron po siyang inner plus blackout po na curtains, no? So ito na po yung details ni bedroom number 1. So aside po sa kurtina, naglagay po kami dito ng blinds. So hindi man po makukuha talaga yung 100% na same shade, pero at least po kahit paano, ayun, doon tayo magbe-base yung medyo malapit lang po na kulay, no? Tapos guys, dito may hanging cabinet sila plus yung casement ng aircon, ayun. So ayun guys, yung itsura ni bedroom number 1. Tapos sa stairs, naglagay din po kami ng cortina dito. So ito is may corner window po. Yung pinili po ni client na inner is yung premium po namin, yung linen. Kasi po, ayun, gusto po ni client yung matibay po na inner dahil yan nga po yung sasalo talaga po ng init po ng house kasi clear glass nga po yung ginamit. Plus, ayaw niya po talagang yung nagaran agad kaya matibay po yung pinili niya. Meron din po itong blackout para sa kanilang privacy. Then guys, sa ilalim netong hagdanan is meron pa pong bintana. So, ang ginawa po namin dito para po magmukhang aswan yung kanyang curtains kahit napadikit yung planks. Ito po, naglagay kami ng linen para at least po magkaroon ng illusion na parang long curtains talaga siya. Plus, at least makaveran din po yung ilalim po ng stairs. Ayan. Sa family area naman po tayo. So, ganito po yung itsura niya. Tapos guys, naglagay din tayo ng cortina dito. So, dito po, pwede naman po natin itali yung mga cortina or pwede rin naman po ibagsak ng ganito, no? Tapos guys, yung kulay po ng ating cortina is nag-iiba po. Depende po sa tama po ng ilaw, ganyan. Guys, kung papansinin nyo yung ceiling po from PVC panel, nag-iba naman po yung uso ngayon. Tapos guys, ito na po yung itsura again ng kanilang family area. Sa side po pala, meron ditong shelves. Gawa po ito sa modular or laminated board po, no? Sa master's bedroom naman po tayo. So, ganito po yung itsura before ng kanilang mga bintana. Tapos guys, ito po yung kinabit natin. So ang ginawa ko po dito, pinagpantay ko po ng cut yung dalawang malit na bintana para magmukhang uniform po. Tapos guys, pwede rin po yung itali ha. Ganito po itsura pag gusto nyo pong itali yung kurtina po ninyo. So yung ceiling po nila, ganito po yung design plain na merong pin lights. Para talagang hotel inspired po talaga yung house. Tapos meron pong cob light, ayan. Tapos yung tiles po na ginamit nila dito is 20 by 120 cm po. Matte finish yan. Tapos guys, ang ganda ng bed frame nila, no? Saka side cabinet. Dito sa kabilang side, meron ditong sliding door. So naglagay din po tayo dito ng cortina. Bumagay po yung kulay ng cortina sa interior po ng bedroom nila. May walk-in closet din po ito. Ito po yung itsura ng walk-in nila. Naka-modular cabinet po ito. Ganda ng details, no guys? Ganda ng pagkakagawa ng bahay. Tapos ganito yung uso talaga ngayon. May track lights saka mga ganyang ilaw po. Tapos ito naman yung kanyang mirror is may ilaw. Ayan. Ganda. Share ko din po yung bathroom. So ito po yung itsura. Ganda po ng mga tiles na ginamit. 60 by 60 cm yan. And talaga sa pagpili ng tiles, no, possible magmukha talagang hotel yung CR po ninyo. Bali yan po yung details. Ayan. Then yung mga sanitary ware. Yung mirror po is may cabinet na yan. Ganda. Ito na rin po yung kanilang shower area. Baka type po ninyo yung niche. Guys, naglagay din tayo sa ibang bedroom gaya nito. Bali, wall to wall po yung curtains na kinabit natin dito. Bali, napili pong kulay ni clients mga cortina ay isa lang naman po para sa lahat ng areas. I think guys, ito po nakikita ninyong accent sa tabi po ng bed frame is laminated board. And share ko lang po, nagbibigay po pala kami ng 1-year warranty para sa aming mga ginagawang kurtina. Kung pasada naman po sa inyo yung gawa naming kurtina, pwede po kayo mag-message sa aming Facebook, Billy Toledo Vlog po, no? So again, ito po yung itsura po ng bedroom. Ayan, with the wardrobe cabinet po.
Tapos guys, ito pa po yung isang bedroom. Same layout lang po sila. So naglagay din po kami ng cortina dito. Ayan. Ito pa po yung naging project namin sa Pampanga noong November naman po. So yung client po natin sa taga-US and matagal na po nakasubaybay. So ito po yung living area niya. Pinalagyan niya po ito ng aming bestseller na cortina. So almond and tan po yan. Wide view po natin. So again, ito po yung kanilang living area plus yung ating curtains. Alam nyo guys, sabi po ni client, mas prefer niya daw po talaga yung cortina kaysa sa mga blinds. Kasi mas elegante daw po sa bahay pagka cortina yung kinabit, saka mas homey. Actually, nung binili niya po itong bahay, meron na po itong mga Korean blinds plus vertical blinds pero pinabago niya po sa amin. So gaya dito sa dining area, cortina pa rin po. Pero po talaga mga mami na mahilig po talaga sila sa cortina. Pero ang good thing po ngayon, ang cortina kasi hindi na po siya kagaya ng dati na every month, every 6 months, pinapalitan. So ito po is non-washable curtains na po. Pwede po yung vacuumin o kaya po i-dry clean plus nagsiservice naman po kami para sa mga gusto magpalinis. So sa family area naman po, since second floor na ito, ibang kulay naman po ang pinagawa ni client. Sabi niya nga po, nasa amin ang tunay na magic. Kaya ayan guys, magic. So pwede naman po tayo mag-ibang kulay kung enclosed naman po yung area. Gaya po nito kasi nasa second floor na. Kaya ibang kulay po yung pinakabit ni client. So kaya po pala sand and butter yung napili niya kasi meron po siya mga pang decor or mga yellow touch po na piece dito sa kanyang family area. Tignan nyo guys yung pagkakayari, napakaganda oh. Favorite ko rin po itong sand and butter kasi maganda po siya sa mata. Tapos guys, ito naman po yung kids room ni Jordan, yung anak po niya. So dito po, black gray po ang gusto ni client. Ayan. Kaya medyo dark po yung ating kinabit na kulay. Sa next kids room naman po, mahilig po yung bata sa blue. Kaya ang ginawa ko po, touch of blue din po yung cortina niya. So ito po ay teal. Di ba po bumagay naman po sa loob ng interior ng bata po yung cortina ng ating kinabit. So again ha, ang prefer po talaga ni client is cortina kaysa blinds. Gaya po na sa masters, naka-blinds na po ito, pinatanggal po ni client yan at pinapalitan niya po ito ng almond and tan. So nagustuhan niya po kasi yung ating almond and tan na kulay ng cortina, kaya yan na rin po yung kanyang pinili para po sa kanilang masters. And ayan po mga ka-viewers, yung natapos po naming project nung November. Ngayon po, this January 13, naglagay po kami sa Camellia, Pampanga. So ito pong client natin is matagal na po silang subscribers. Actually, binibuild pa lang po itong bahay na ito, nanonood na po sila. Tapos, matagal na rin daw nila gusto magpalagay. Nahihiya lang daw sila mag-message sa akin kasi yung ipapagawa daw po nila is 3 pirasong kortina lang at maliit lang daw po yung magiging project. So sabi ko, wala naman po kami pinipiling kliyente. Basta po gusto kami, gagawa po kami ng kortina. So, ayun po, nagpasukat sila ng January 5, January 13 po kinabit na namin, no? So, ito po yung naging project namin sa Camellia, Pampanga naman. Yung project po namin dito sa Camellia, Pampanga, sinukatan ko po ito ng January 5. Ngayon po, nung pasado naman po yung presyo namin sa kanila, pinagawa na po ng January 13. So ako po yung nagsukat po ng mga kurtina dito. Ang ginawa ko po, inashare ko po pare-parehas po ng with yung mga curtains ni client dito kasi open naman po yung area. Tapos po nag-decide ako na smoke po yung kakabit namin kasi yun din po yung mga kulay ng furniture niya para elegante po. Tapos guys, dito na rin po pala kami nag-lunch, nagluto si client ng tinola. Sobrang bait po kasi nila, saka ayun po, nagsisimula pa lang po ako, nakasubaybay na sila, kaya thank you po sa food. Then makalipas po ang ilang oras, ito na po yung ating finished project sa kanilang bahay. Actually, tuwang-tuwa si client sa resulta po ng ating ginawa. Ito nga po yung nasabi nila, pati po yung kanyang husband from UAE, talagang napatams up po sa ating ginawang curtains. And po mga ka-viewers, yung aming mga naging project sa Pampanga. Sana po nakakuha ng idea. Ngayon po kung pasado naman yung gawa at plano nyo rin pong kuhanin kami para sa inyong ipapalagay na kortina, mag-message lang po kayo sa aming Facebook, Billy Toledo Vlog. So nag-offer din po pala kami ng installment plan, kaya mag-inquire na po kayo at pag-usapan po natin kung paano po natin pagagandahin ang bahay po ninyo. So ngayon po, balik po tayo sa aming bahay. So bibigyan ko lang po kayo ng update regarding sa ating biniling sofa. So yung sofa po is dumating na. So dapat po papa-custom made talaga ako ng sofa noong December. Kaya lang po, nag-decide ako na bumili na lang kasi gusto ko sana sa Christmas maayos po yung setup ng bahay. So yung sales lady po kasi sa Mandaue Foam,
Napakabait. Guys, ngayon is nandito tayo sa Mandawi Foam. So, titingin po ako ng sofa para sa bahay. So, gusto ko lang guys is 2-seaters and 3-seaters. So, ayoko na nung dati namin na L-shaped sofa or U-shape. Gusto ko, ayun guys, magkahiwalay. No? So, check natin yung magugustuhan natin. Guys, ito yung nagustuhan namin, yung 3-seaters saka 2-seaters nila. Ngayon guys, meron silang tinatawag na Lux fabric guys. So, mas mahal yon. Ngayon, ang napili na namin guys yung velvet nila. Ito guys yung mga nila mahal nila, yan. January 12. At ito ko pa Ito na mong kay velvet, ito. Wow. Oh, yan. Kasi guys, pagka ito, nasa 57 pero less 30%, makuha namin yung dalawa ng 40,000. Pero pag yung kinuha namin is yung normal nila, standard na fabric, parang makuha namin siya ng 30,000 yung dalawa. Guys, ito na lang pala pinili namin si Lindsay. Kasi si Lindsay guys, mas comfy siya in reality. Tapos, mas malapad yung kanyang cushion sa puwitan. And mas wide siya. Tapos, mas makapal yung kanyang armrest, no? So, ito guys, ito yung price niya ha. Pero kumuha kami ng 2-seaters saka 3-seaters, nakuha namin siya ng 32,000 kasi naka 30% off nga po. Tapos guys, nung nagustuhan na namin, nakapag-finalize na kami ng gusto naming sofa, nalaman namin na mag-aantay pa kami ng 1 month. So nahiya naman kami i-cancel yung sofa, which is gusto na rin naman namin. Kaya bumili po kami. So guys, ito na po yung ating living area. Ayan. So, yung dating L-shape is 2 and 3-seaters na po yung sofa. So, meron din po tayong morning shot para makita nyo po yung vibes pag umaga. Kasi ngayon po is gabi na. So, guys, yung height ko kasi is 5'10". So, medyo malaki po ako sa personal. Tapos, chubby guy din. So, talagang pinili ko po yung sofa na alam kong komportable ako, makakahiga ako. Kasi syempre guys, di ba, we work for our comfort. So ako guys, mas pinili ko yung medyo bulky siya. Actually, hindi ako nagsukat. Nung bumili ako ng sofa, hindi ko na sinukat. Basta, ayun, tinignan ko lang sa mata ko. Kaya, ayan na siya, no? So, ito guys. Ayan. Parang siyang daybed. Pwede siya alapad. Ayan. Tapos pag humiga ako, kasya ako, ganyan. Tapos ang laki pa niya dito, kaya happy naman ako sa nabili natin guys. So, ayun, yung kulay is, ayan, pinarehas ko po sa ating cortina.